Good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa aking farm at nakikita nyo ba yan? Yan, net na yan. So nakakalahati na natin yun at hindi ko pa masyadong na-update sa inyo kung ano na yung mga kaganapan dito sa aming farm. Kasi diba nung last time tinira yung mga pakwan natin ng mga ibong uwak. Kaya naman, ayan, naglagay na kami ni Papa ng net at buong paligid yan, ganun din sa ibabaw. So next time ko yun ipapakita sa inyo kapag ka nakumpleto na natin. This time, dahil mag-uulan na naman ng 1 week guys, starting ngayong alas 3, ang gagawin natin, pitas tayo ulit ng ating mga mais. Kasi kahapon guys, nakapamitas ako ng mais, 3 piraso lang. Ayun, bitin na bitin yung mga anak ko. Kaya yung mga mais natin na medyo lumaki na ngayon, ay siya nating pipitasin bago pa sila maging paga sa ulan. Kasi nga kapag kumunat sila, hindi na masyadong masarap. Hindi katulad ngayon, katamtaman lang guys, malambot pa yung balat kaya masarap pa siyang kainin kahit na hilaw. Natin dito guys sa area na to, yung mga mais natin at napakalakas ng hangin. At alam nyo bang 1 week na naman mag-uulan at update ko yung ating napakalaking talong. Ayan guys, oh. Hindi pa natin siya mapitas kasi medyo matigas pa siya. Alam nyo ba, lalaki pa kasi yan ng husto. At napakadami pa nilang bulaklak. Ayan, sa mga magtatanong ano ang ginagawa ko, syempre dinatanggalan natin sila ng mga panibagong sanga sa ilalim. Ayan, ganyan lang lahat. Pati yung mga talong natin dito. Araw-araw guys, ang dami natin talong. Baka magbenta na tayo ng talong sa ating bangketa. Yun nga lang kasi nag-uulan. Kaya, ayan, no, tingnan yung mga bunga niya sunod-sunod yan guys. Oh. Kaya lang kasi guys, ay tag-ulan, so wala pang mamamasyal ng ganong panahon. At natanggal yung ating cover dito. Ayan, may humahabol na mga bunga ng pakwan guys. Oh, ayoko na mag-expect. Ayan, oh. Kasi mahirap na, maganda ng maging handa na lang tayo palagi na lagi tayong maging field sa ating mga pananim. At ayan nga, 1 week mag-uulan na naman. Kakatapos lang. So dito guys, natanggal na natin yung bunga kahapon at sumasabit ang aking slappers. Tingnan nyo, kahit ako diba sumasabit. Tatanggalan na natin sila yung medyo malalaki na bunga. Baka dun tayo sa kabila guys. Tingnan natin dito sa area na to kung meron. At may nakikita akong may butas na dito ng insekto. Ayan guys, oh, pinubutas na siya. So tanggalin na rin natin yan bago pa kainin ng buong buo yung ating mais. Ayan. Tingnan natin to. Tingnan nyo, may butas na. Ayan, oh. Binutas na siya talaga ng... At kapag mag-uulan, mas madaming magiging problema. Kasi nga, mas insektuhin yung ating mga pananim. Nakain na ng insekto yung part na to. Puti pala yung mga mais na tinanim ko dito. Yung kabila pala ang dilaw. Nagkamali ako ng... Ayan guys, naku, tatakam na naman yung lola nyo. Nakakapanakam naman kasi yung mga mais ko dito guys. At tamis. Tadakimasu. Leche. Tamis. Nakakatakot. Guys, meron na rin tayo nakita dito. Ito, okay na rin to. Napakadali nilang baliin, di ba? Ayan, meron na tayong isa. Ito, okay na rin to. Para malinis na rin natin tong farm natin dito. 2. Parang gusto kong padalan yung biyenan ko. Alam nyo ba yun guys? 3. Si Akari kahapon, Diyos ko, isang kainan, 2 pirasong mais guys. Ito hindi nabuo yung kanyang mais, oh. Naging 2 kasi sila. So nag-agawan. Ayan, oh. Diba? Ang saya-saya guys. Ito maliit pa, hintayin na muna natin ito lumaki. At parang kalahati lang yung nabuo sa kanya, no. Ito, medyo may ilalaki pa to. Tingnan natin. Yun yung sa kabila, medyo malalaki na. Ayan guys, medyo malaki na din. So yung mga nasa bungad pala yung puti. Yung mga unang tinanim ng anak. Kasi anak ko nagtanim guys, kaya hindi ko na natandaan. Ito 2 sa isang vines. So tanggalin na natin ito isa para lumaki pa yung kanyang nasa ilalim. Ayan, oh, nag-i-start ng pamahayan ng insekto guys. Yan, nakikita nyo yan. Parang laging basa na yan. Ayan. Para pag merienda nila to bukas at mamaya. Ayan.
dito? Wala, maliliit yung nandito natin. Ito malaki na din to. Okay na to guys. Ang sarap ang merienda ng mais na to, promise. So ayan, binabahay na rin tayo ng aphids. Ayan, ito maliit lang. Pero kinuha ko na siya. Oo. Ito okay na to guys, malaki na to. Ayan. Ito na guys, yung ating mga mais. At may plano ko dun sa mga balat ng mais natin, no? Itatabi natin para panggawa natin ng ating mga sweets. Kasi may napanood ako sa Thailand na ginagamit yung mga balat ng mais sa paggawa ng mga sweets. O ayan na guys. Sayang lang hindi ko mapapadalan yung biyenan ko. Diba? Kasi nakakahiya din dahil hindi ko pa perfect yung mais natin. Baka mapadala natin ay may mga insekto. So pag next year perfect yung mais natin, next year natin sila padadala ng ating mga mais. As of now, aral-aral muna yung lola nyo. So ayan, napakaliit na talaga ng basket natin. Kaya next time gagawa tayo ng basket natin. Ayan. Okay. At may isang malaki pa dun. So, ayan guys. Yung ating mais. At mangunga pala tayo ng bell pepper. Wala nang basket natin. Ayan lang yung mga katamtamang size guys. Yung mga ganito lang. Kasi kapag hinayaan nyo pang lumaki yan, ang mangyayari sa mais nyo ay titigas na yung balat. Hindi na masarap. Kaya yung mga ganitong size. Yung saktong-sakto. Parang gusto ko talagang padala yung biyenan ko eh. So ayan na guys. Last year yung kapatid ko naabutan nila yung mga mais natin. Kaya nakatikim din sila ng mga mais. Ngayon hindi natin siya mapapadalan kasi halos konti lang yung mais natin na napapakinabangan. Sa mga anak ko ay kulang pa. And then sa sili natin, ayan. Ito yung bell pepper natin na dilaw yata to. At parang may nabubulok dito sa area na to. So ayan, hinihintay pa natin yung maging dilaw. Dito ay marami-rami na rin silang bunga. Ayan, masarap talaga to guys kapag kaihaw eh. Pag kumakain ako ng kanin, ito yung mga pinapapak ko. So ayan, kuha tayo. Fresh na fresh. Yun nga lang ang pagkakamali ko guys, hindi ko sila naitabi sa siling maanghang. Naitabi ko sila sa mga bell pepper kaya hindi sila masyadong maanghang. At ayan, ang ganda ng tanim natin dito ng sili. Ayan, ang dami nilang puno ah. Meron din doon sa kabila. So next time na tayo mag-harvest niyan. At ipo-frozen na natin to actually guys kasi gamitin to sa akin talaga. During winter napakadami ko nitong tanim. Ayan. At manghuha pala tayo ng bell pepper sana. Pero hindi na naman natin umulan. Guys, dito meron na rin tayong mga mangilang-ilang mais pero hindi sila ganun kalaki na kasing laki na itong ating mga mais dito. Pero gusto ko na rin try magpitas sana kaya lang ang hirap nga kasi kailangan tastasin pa natin to. Pero hindi pa naman sila ganun kalaki ha. Kaya hindi mo na tayo mangunguha siguro. Tingnan natin dito sa area na to. Ayan, halos pare-pareho pa rin yung sizes nila. At parang bungi-bungi sila rito, no? Kasi ito yung huling namulaklak. Na unang namulaklak na nasa kabila natin dito ay na-late na. At ang sabi ko nga sa inyo, yung tassels pa nila ay late na lumabas. Kaya hindi natin sure kung na-pollinate sila ng maayos dito. Ayun, may isang malaki doon sa dulo. Baka yellow corn, white corn pa rin to. So, pitasin na natin to guys. Ito. Ayan. Ito ay yellow corn. Ayan. At ating silipin sa bahay kung matamis din ba yung ating yellow corn. So, ayan guys, ganito kadami yung na-harvest natin as of now. Ayan, mga 2 araw lang yan uubusin ng anak ko. At mag-isip tayo ng pwede natin lutuin. Yung ating fig na lagas yung kanilang mga dahon. Dahil 1 week nga ako guys na hindi nagdidilig. Ayan, tuyong-tuyo talaga yung lupa nila. So, hindi mo na din tayo nagdilig ngayon kasi nga mayroong paparating na ulan ng 1 linggo. At
yung ating mga singkamas, nag-i-start na rin sila guys magkaroon ng mga bulaklak kung saan ay nakakain daw yung pods niyan. Kaya tatry natin kumain naman ng ulam na gamit yung ating mga singkamas pods. So guys, nag-flex ako last time ng ating mga pananim na sayote, and then nagtanong ako kung nakakain din ba yung talbos ng sayote, and sabi nila yes. Kaya ang gagawin naman natin ngayon ay itatry natin manalbos ng sayote, kung saan ang kukunin lang natin ay yung area na malambot. Ito yung pinakadulo niya kasi mukha talaga siyang masarap, kaya na-curious ako kung nakakain siya. Kaya thank you dun sa mga nagsuggest sa akin na nagsabi na nakakain nga daw ang talbos ng sayote. Mukha talaga kasi siyang masarap guys. Ayan oh. At may cutter tayo, actually hindi ko ginagamit ano. Ang galing talaga. Ito sayote din ba to? Baka mamaya iba na rin pala. Ibang gulay na pala hina-harvest ko. Ayan. Tapos sa kabila, yung mga ampalaya natin tumatawid na rin dito sa kabila, kaya delikado. Ayan oh. Ito sayote din to, alam ko. Ay sorry, nadudurog ko siya. Baka magkasakit sila guys. May pang ano naman ako eh, pangkat naman ako, ba't hindi ko ginagamit? Ayan. Yung talbos ng sayote. Ito ay upo o patola. Hindi ko alam kung ano sila. Tapos ayan na yung mga ampalaya natin guys. Ang dami-dami na nating harvesting ampalaya. Alam nyo ba yun? Ayan. Nilalabas ko sila kasi para makita ko sila agad-agad. Kung gano'n na sila kalaki. Ayan. Para madali natin siyang makita. Itong puti natin medyo maliit pa yan. So ayan, ang dami natin puti this time. Ayan, ang dami-dami na nating ampalaya. At ang ganda guys kasi umaabot na sila dito sa gitna. Although i-repair natin to next year. Sayang lang talaga, ba't hindi ko naisip na kikipot nga pala yung daanan ko dito. And may nagpapaflex nga pala sa akin guys. Ano daw ang itsura ng tamang pag-harvest ng pipino. Ayan, sinaka na siya nung kanyang sariling panabit ano. Yung ganito kalalaki guys, hindi na to kasi masarap. Ewan ko ba't hindi ko to nakita kahapon. So para mas madali nyo rin siyang kainin, bukod sa masarap siya kapag ha-harvestin nyo siya, dapat yung tamang-tamang size lang. Ito maliit pa yan masyado. Pag kinabukasan, yung size niyan, yun na yung dapat na ma-harvest nyo. Wala tayong pipino ngayon kasi ang dami ko na-harvest kahapon, inubos ko halos dahil nga sabi ko ay mag-uulan, baka maging ano sila dito, yung mahinog sila o lumaki, mamaga sila ng husto, kaya pinagpipitas ko na agad-agad sila kahapon. Eto, maliit pa to. Yung konting tataba pa dito ng konti guys. Siguro yung bukas na timing niya na paglaki, yun yung saktong-sakto na kinakailangan natin na maani agad yung pipino, kasi hindi na talaga masarap guys kapag malalaki na katulad nito. Hindi na to okay kainin, or matabang na siya bukod sa makunat na siya. Mas masarap talaga yung maliliit bukod sa wala pang buto. Although wala pa rin naman itong buto, pero iba talaga guys yung sarap nung bagong nung batang pipino pa. Diba lahat naman ng bata ay masarap. Wow! So ayan guys, uuwi na ako at i-update ko na kayo dun sa ating mga upo na namumunga na rin. Ito yung ating patola na hoping ay mamunga na siya. Ginawa natin dyan, pinutol ko yung dulon-dulo niya para magsanga-sanga siya ng panibago. Dahil nakikita nyo, isang vines lang siya. So para magsanga siya ng mga panibago, ayan, nagkakaroon siya ng mga bunga at mga bulaklak. Ay, ganun ang ginawa ko, pinagpuputol ko siya. Itong kabila na to, pipino pa din to. And then pagdating dito guys, meron na rin tayong upo. Ayan, yung upong pahaba. Yan yung tinanim natin dito. At meron tayo dito pa isa. Ang dami-dami na rin nilang bunga ha. Meron na rin tayo dito. Ano po nakahang dito sa gitna natin. So ito na nakuha natin talbos ng sayote. At baka nandun sa harapan yung iba. Gusto ko lang kasi siya matikman kung masarap ba yung sayote na talbos. Ayan tayo. At napakadami na ng bunga ng ating mga sitaw. Nakikita nyo ba yan guys? Napakadami ko na harvest kahapon. Plus naka-harvest tayo ulit ngayon. Sa sitaw naman guys, kapag ka nag-harvest ako, ayoko nung mataba, yung makunat na. Gusto ko ay yung ganito lang na wala pang buto. Kasi ito yung masarap talaga, malutong-lutong pa. Ayoko nang makunat at mabuto pa sa loob. Ito yung right timing guys kapag mag-harvest kayo ng mga sitaw. So bukas kinakailangan bumalik tayo kasi yan, nakikita nyo ng payat na yan, kinabukasan ay medyo tataba agad yan, lalo na kung uulan, mas madali silang mamamaga. Napakadami nating sitaw guys. Ayan
Nakikita nyo ba yan, mga sitaw na yan? At magtatabi din tayo ng buto niyan kasi napakamahal ng sitaw na buto dito. Kaya ako na yung magtatanim at magtatabi ng buto. And then dito sa area naman na to guys, yung mga sigarilyas natin, ayan, nagsisilakihan na yan. Medyo late lang talaga yung sigarilyas na yan. Napakaganda tingnan guys kapag napupuno na yung ibabaw natin, no? Kanya lang ang problema natin, talagang napakakipot. Hindi tayo makadahan dito. So, aayusin natin yan next year. At hoping ay may lakas ang lola nyo na makagawa next year, ano? Kasi ang hirap naman i-retouch na ulit yan dahil 4 yung gagawin natin na panel next year. Ayan. So, uwi na yung lola nyo at ayan na yung mga harvest nating mais plus yung mga harvest natin na dahon-dahon plus sile. Ayan, nakakuha ulit tayo ng sitaw today. Sayang wala yung kaibigan ko dahil siya talaga yung may favorite niyan. Kamatis natin guys, wala pa rin tayong ma-harvest na kamatis at hindi natin sila maayos. Kasi yan, nakita nyo, kung dati ay net tayong magkamatisan, dahil nga may net sila, hindi natin basta-basta matastasan at hindi natin makover yung mga bunga natin. Kaya kinakain din ng mga insekto. Kaya ang gagawin natin, pag natapos talaga, unang-una si Papa ay ayusin agad yung ating mga kamatis. Kasi ibang-iba talaga guys kapag ka net, madali nyo makita yung mga bunga at yung mga unwanted na mga sanga. Ayan at minamula tayong 1 piraso doon na isi-sweet test natin. Ayun, may nagre-request sa akin guys na i-sweet test ko daw yung ating kamatis pero hindi pa to hinog na hinog guys. Hilaw pa to eh. Ito, hindi pa to masyadong hinog. Pero i-try na rin natin siyang i-sweet test. Mulaklak ay pag namunga yan, sunod-sunod na yan yung bunga niya. At nagtatanong na nga yung mga anak ko kung wala pa daw ba akong maha-harvest na kamatis.